Good afternoon, class. So, um, medyo madami-dami tayo. So, let's try to start na. Okay. So, welcome. And today's meeting is about time response, no? So, nadidinig ba ako? Okay. So, sige, good. So, pero bago ako mag-start, meron lang ako mga konting may mga sisimulan natin to with with announcements. Okay. Pero saglit lang. Ah, ayan. Okay, so prepare lang natin 'yan. Okay. So some announcements muna. Okay, una, medyo may konting changes sa sa organization ng natin, nung class notebook natin. So, ang isa sa mga changes is, um, yung course notes dati na section ninyo sa content library is now named as announcements. Okay, so diyan ko na ilalagay yung mga ilang announcements na na medyo mahaba-haba at ayun na instead na i-post ko sa sa Teams. Okay. So minsan maglalagay ako sa Teams, minsan maglalagay ako dito. Okay. So and speaking of which, may announcement akong bago tungkol sa mechanics ng attendance ninyo sa GA bukas. Okay, so nakapangako tayo sa mga officers na um, magbibigay tayo ng incentive sa mga attend. So, sige, attend kayo bukas para meron kayong incentive. So, basahin nyo na lang ito para alam nyo kung paano kayo makakuha ng mga incentive. And at the same time, ayun, para umattend na rin kayo. Okay, so, ayan. So, basta take note lang na lahat ng announcements, okay, na hindi ko magagawa sa Teams, dito ko gagawin. So, ayun. So, announcements na siya. Okay. So second change na meron tayo sa ating teams ay naglagay ako ng panibagong section called Teacher's Notes. Okay. So napapansin niyo naman na habang nagre-record ako ng lecture, I am making some markings sa natin sa lecture natin. So katulad nung ganito. Okay. So habang nire-record ko 'tong topic na 'to, gumagawa tayo ng mga notes diyan, okay. So yung iba diyan actually becomes yung solution nung ating problem, okay. So before kasi ang ginawa natin is in-scan ko yung ginawa ko sa papel, okay, ta's nilagay ko dito. Medyo naisip ko medyo matrabaho kasi, tawag dito, supposedly kung papanoorin niyo naman din kasi yung video, nandun naman na habang sinusulat ko yung example. So, why not panoorin niyo na lang yung video at dun niyo na tingnan yung example. Pero nevertheless, ibibigay ko pa rin sa inyo itong notes na 'to. Okay. So, ayun. So, pero ayun, expect na hindi ko na ipo-post yung scanned solution ng mga examples na ginagawa natin. Okay. So, medyo maano kasi siya, medyo matrabaho. Okay. So, yung oras sana na i-spend ko para mag-create pa ng mag-create pa ng mas content para mas makumpleto natin yung mga lecture natin. I'd rather spend it there kaysa dun sa ibang bagay na pwedeng kayo naman yung gumawa actually. Okay. So, ayun. So, that's number two na change. Okay. Ang isa pang change is um, kung mare-recall nyo dun sa last natin, yung yung recorded lecture is nilalagay ko sa dulo nung page, okay, nung lecture. Okay. So, kaya lang ang nangyayari kasi is that para pala mas effective ito, kailangan magawa ko muna yung lecture. Pero kasi ang ginagawa ko,
is inuuna ko muna yung reading material bago tong recorded lecture. Okay? So, para hindi rin masyadong matrabaho na rin kasi ang medyo matrabaho naman doon is yung pagre-redistribute nung ano or pagka-copy and paste nung ano nung lecture. Okay, nung doon sa ano sa content library tsaka ano tapos iisa-isahin mo pa siya. So ang ginawa na lang natin this time is gumawa na lang ako ng isang panibagong page na nandun na lahat ng recorded lecture natin. Okay? So nasa content library pa rin yan. Week 4 tapos merong page doon na recorded lectures. So ito na yun. Nandito na lahat ng recorded lecture. Para ito na lang yung isang ikakopy ko. Hindi itong 4 na to. Kasi ang mangyari kasi kapag ikakopy ko itong 4 na to. So medyo matagal kasi. So feeling ko mas mabilis ito. Okay. So ganun na lang yung magiging yung mga magiging changes dun sa ating sa ating class notebook. Okay? So ayun. So yun yung ilan sa mga announcements. Tapos ano pa bang i-announce ko? Ayun, medyo pag-usapan natin ng konti yung yung quiz ninyo. Okay. Medyo pre-check ko na siya. Okay. Although hindi ko naman chinek yung content pa, yung nasa loob. Pero medyo chinek ko na yung yung actually ang unang chinecheck ko talaga is yung compliance niya sa sa instructions. Okay. So to be fair, medyo mas maganda yung compliance ng natin ngayon ng mga natin kayo, yung compliance nyo sa instructions. So, mas maganda na ngayon kumpara sa mga nakakaraang taon, nakakaraang mga terms, okay? Although, syempre, hindi pa rin natin maiiwasan yung hindi pa rin natin maiiwasan yung medyo may konti pa rin medyo meron pa rin konting medyo hindi pa nasunod. Okay? So, ang isa sa mga mga hindi natin nasunod na na instruction is yung yung no answer.pdf. Okay? So, nai-post ko na to dun sa Teams kasi yun yung unang-una ko napansin. So yun na nga, tawag dito, ang sabi kasi sa instruction is ang i-upload nyo is no answer.pdf lang. Walang nakalagay na ibang item dun sa sa file name. Okay? So, ayun. Kaya siguro nagtataka kayo, sir, ano naman ang ano naman ang tawag ito? Ano naman ang doon? Tawag ito. Ano naman 'yun para naman napaka big deal naman nun para sa inyo. Kasi ganito 'yan. Naka-automate kasi yung pag nag-submit kasi kayo tapos napunta siya sa isang location sa SharePoint, naka-automate yun na dadalhin niya yun mismo sa sa isang folder ko. Okay, para naka-segregate na ngayon lahat ng che-checkan ko. Okay? Ngayon ang inaabangan kasi nung naka-automate do'n, no answer.pdf. Yun yung inaabangan niya. So ngayon dahil naglagay kayo ng ibang ng ibang pangalan, ayun, nagsabog-sabog ulit yung ginawa kong automation. So mamano-mano ko na naman siya. So imbis na nakatipid ako ng oras, ayun, gano'n na naman, babalikan ko naman siya isa-isa. So kaya medyo may instruction na gano'n. Okay, so sana maintindihan niyo yun na medyo mahigpit tayo sa gano'n kasi nga, ino-automate natin yung okay. Kasi ang problema kasi nun, hindi ko kasi kaya ko nilagyan talaga ng file name na no answer.pdf. Hindi ko naman ma-anticipate kung anong ilalagay niyong anong ilalagay niyong file name. So ako na yung naglagay. Tapos yun na yung inilagay ko dun sa automation task ko. Okay? So ayun, sana maintindihan niyo yun. Ngayon may may nag-message sa akin yesterday yata o yun isang araw. Sabi niya, sir, kaya po kasi nagkaroon ng numbering yung no answer.pdf niya is daw. Kasi nga naman, dahil pag nilagay mo nga naman sa isang location, puro no answer.pdf, syempre magko-conflict nga naman yun. Tama. Magko-conflict nga naman yun. Sasabihin ng na may file ng ganitong pangalan, so hindi naman sa-save yun. Ang solusyon naman doon ganito. Di kapag sinave siya sa folder ninyo, di numberan nyo siya para magkakaiba siya. Okay? Pero once na i-upload nyo, i-rename nyo muna as no answer.pdf. So rename as no answer.pdf, upload nyo, tapos pag na-upload na, delete nyo. Tapos pag i-upload nyo na rin yung pangalawa, di rename nyo ulit muna sa no answer.pdf.
tapos upload nyo ulit. 'Di ba? So, pwede naman yung gano'n. Okay. So, pero okay na yun. Next time anuhin natin yan. Tawag dito. Tingnan natin yan sa susunod. Okay. So, ayun. Yun yung number 1 na medyo kaso. Number 2 na medyo ano rin, medyo madami-dami din ng konti na medyo nag-violate is yung ano, di ba nakita niyo yung template? Yung template, pag ang nakalagay sa template is may box, tapos sa ilalim ng box yung sagot. Hindi nyo naman siguro nakita sa template na yung sagot ay nasa loob ng box. Kasi nga, ang instruction ko nga sa inyo, huwag nyo gagalawin yung box kasi yun nga yung question. Magsasagot kayo dun sa labas ng box. So, ayun, may nagsagot sa loob ng box. Ayun, so, ayun. Medyo iba na, kasi ano, iba yung ano, nakalagay dun sa template. So, ayun, maghahanap na naman tayo. Anyway, so basta next time sundin nyo ng maayos yung ano. Actually, medyo mas ano ako doon sa file name kasi yun nga, medyo matagal-tagal kong ginagawa yung automation task nung ano eh. Alam nyo ba na merong tool ang Microsoft na ano? Pag meron kayong mga files or mga halimbawa email or mga ano, pwede niyang dalhin automatically sa isang location yung ano. Hindi OneDrive iba yung sa OneDrive. Yung ano, yung dadalhin niya yung ano, yung isang file papunta sa isang location para ano, base for example sa file name o kaya base kung anong oras siya nag-submit na upload. Yung mga ganun. So, ginagamit kasi natin yun kasi nga para mas pumilis yung trabaho natin. Pero dahil nga sa hindi nasusunod yung ibang filing name conventions, ayun. So, okay. Maliwanag ba yun? Okay tayo doon? Ilan tayo ngayon? Record natin kung ilan tayo ngayon. So, for today, we have 30. Okay, so, ayan. Nga pala, paalala ko lang sa mga ano, nakikita ko kung ano kung nire-record ng ano, nire-record ng Teams kung ilang percent kayong ano nag-i-stay sa isang meeting. For example, may ilan na mga students na 100% nasa ano, 100% naka-attend sa meeting. Okay? Pero meron mga ilan na mga ano lang, mga 50% lang kasi parang sa umpisa nag-a-attend tapos bago mag-isang oras maglalagaw tapos hindi na babalik. Namo-monitor ng ano yun namo-monitor ng Teams at mino-monitor ko rin yan Okay? So, ayun. Kaya ano, as much as possible, ano tayo, attend tayo. Kasi alam nyo, ano yan, isa yan sa mga indicator kung ano mangyayari sa atin sa bandang huli. Pagka nagkakaroon na tayo ng decision. Pagka magigrading na tayo. Okay, especially, hindi ko kasi, yun nga, tulad ng sinasabi sa inyo before pa, hindi ko masyadong monitor kung kayo ay engaged pa ba sa course o hindi. Okay, so, ayun. Kaya nga nagulat ako kasi meron kayong isang ano, hindi ko alam kung classmate yung o nasa kabilang section. Pero meron sa inyo na as in wala siyang inattend ng meeting simula nung umpisa. Pero nung Wednesday nagpasa ng quiz. So medyo nagulat ako. Okay, so ayun. Parang ano yun, parang pumapasok lang para mag-quiz. So medyo iwasan natin yung ganun Okay. So anyway, so ayan. Sige, pababa na lang muna ng mga kamay kung wala namang question. So ganito, for today, sisimulan ko lang yung discussion on time response, okay? Para i-intro kayo. Tapos since ni-record ko naman na yung lecture para sa sa first part, edi panoorin na lang natin. Okay. Pero i-intro ko muna sa inyo to. So, kung maalala nyo last time, yung chapter 1 natin, present natin yung 6 steps ng design process ng control systems engineering.
Okay, so ito 'yon, yung nakikita niyo ngayon diyan, 'yan yung ano, 'yan yung diagram na pinesent natin last time. Okay, so meron pa nga tayong example do'n, that's Article 1.4. Okay, meron tayong diagram do'n na meron example tayo do'n ng pagde-design ng isang position control system. So doon, tinapos niya yung step 1, step 2, tsaka step 3. Okay, so umabot siya sa part na meron na siyang schematic. Okay, now, nung chapter 2, sabi natin, once meron na tayong schematic, pwede na tayong mag-obtain ng model. So yun yung nasa step 4. Okay, so sa step 4, basically deals with establishing mathematical models. Now, that mathematical model may be in the form of a block diagram in which pwede natin siyang lagay sa tinatawag nating transfer function. Okay? O kaya pwede naman din sa signal flow diagram, okay? Or pwede rin sa state space representation, which itong state space representation natin is basically an optional topic na binigay ko sa inyo. Okay? So, ayun. Excuse. Pero mas pinili natin sa step 4 na mag-transfer function tayo. Okay? So, sabi nga natin, ang advantage nga nun is medyo simple siya, mas elementary siya compared sa sa state space representation and so on. Now, yung step 5 is basically part din ng modeling. Okay? Pero, dito kasi, ina-assume natin na meron kang complex system. Okay? So, meron kang maraming blocks ngayon. Connected in some way. Okay? In this case, okay, yung nakuha natin sa chapter 2 is actually a system na represented pa lang with a single block. Okay? So, since kumukuha pa lang tayo ng transfer function, halimbawa, meron tayong circuit. Okay, tapos nakuha natin yung G of S. Basically, nire-represent natin yung system na yun using a single block. Okay? Na may transfer function na G of S. So, pwede ka mag-input dyan ng, say for example, Vi of S. Tapos, may output siyang Vout of S. So, meron ganyan yung system na ina-assume natin. So, meron siyang single block representation. Okay? Ang requirement kasi ni step 5 para makapag-proceed tayo sa step 6 is that meron kayong reduce the block diagram to a single block or a closed loop system. Yung tinutukoy niyang closed loop system dito is yung tinatawag nating unity feedback system. Okay? Pag sinabi niyong unity feedback system, it's a closed loop system. Okay? Kulang lang ayan. It's a closed loop system. Okay, pero yung feedback nyo, basically, ang gain factor nun is 1. Okay? So, basically, parang ganyan yung tinatawag nating unity feedback system. So, meron kang G of S dito. Okay, tapos yung feedback path mo, walang nilalagay na transfer function. Pero actually, understood dyan na meron yung transfer function na ang gain ay 1. Kaya ang tawag sa kanya ay unity feedback system. So, either ito yung form na kailangan natin or ito. Okay, para ma-analyze natin siya. Okay? But in the case nung katatapos lang na chapter natin, since mag-a-arrive pa lang tayo sa single block, pwede na natin munang i-skip itong si step 5 at mag-analyze muna tayo. Okay? So that is what we are going to do in chapter 3. So sa chapter 3, mag-a-analyze muna tayo and meron tayong konting design. Specifically, component designing. Okay? I-design lang natin yung component natin. For what? To meet a certain transient response performance. Okay? So this chapter would actually talk about time response. Okay? Or specifically would talk about time response. Okay. Now, we recall na meron tayong tatlong design objectives na diniscuss sa chapter 1. Okay, which is 1, to produce the desired transient response. Number 2, reduce steady state error. And number 3, achieve and ensure the stability of your system. Okay? So, syempre, kung yan yung design objective mo, bago ka makapag-produce ng desired transient response, kailangan alam mo muna yung baseline transient response. At para makuha natin yung baseline transient response, kailangan mo muna mag-analyze. Okay? Ganun din yung steady state error. Kung gusto mo ma-reduce yung steady state error, alamin mo na saan manggagaling yung steady state error para alam mo kung saan mo siya i-reduce. Okay? And number 3,
yun, tingnan mo muna kung stable siya. Okay? And if magbabago ka ng ano, for example, nire-design mo yung system mo for a certain transient response performance, at that point ba stable pa rin yung system mo? Okay, so ganun yung question natin sa mga sa design process natin. But in this case, para ma-take advantage muna natin yung sa ngayon single block pa lang yung alam natin. Okay? Let us try to analyze first transient response. Okay? So, this chapter will present how transient response is determined from the transfer function of a single block representation of a system. Okay? So, paano kukunin ang transient response characteristics or time response performance specifications ng hindi pala specification. Pag specification kasi, ikaw ang magsasabi ito yung performance niya. Okay. Pag sinabi mo naman characteristics, ito yung system mo, ito yung characteristics niya. Okay. So, magkaiba yung specification sa characteristics pala. So, ang mas tama dito is to determine the characteristics. Okay. So, ayun. Now, ito yung course learning outcomes natin. Number 1, use poles and zeros of transfer functions to determine the time response of a control system. Number 2, describe quantitatively, the transient response of first order system. When you say quantitatively, it means meron kang specific number. Okay? Or meron kang specific value para dun sa description mo. Okay. So, alamin natin yan. Paano ba quantitatively describe ang transient response ng first order system. Number 3, write the general response of second order system given the pole location. And number 4, find the damping ratio and natural frequency of a second order system. Okay? So, ayan. Yan yung aaralin natin for this chapter. Okay? So, actually kaya to part 1 kasi may part 2 yan. Yung part 2 yung kadugtong niya kasi kung papansin nyo, merong transient response yung first order system pero walang transient response yung second order system. Actually, yung performance ng second order system nasa kabilang part. Okay, doon sa susunod na lecture natin. Okay? So ayun. So far may questions pa dito? Okay. So mukhang wala naman. So sabi ko nga kanina, since ni-record ko na rin naman yung lecture ninyo, so bakit hindi na lang natin ba't di na lang natin panoorin muna para hindi din na masayang yung ni-record ko. Okay. So by the way, naka-update na to sa sa YouTube playlist natin. Okay. So ang ginagawa ko is isang playlist lahat nung lecture. Tapos magkakasunod na 'yan. So, ang kailangan niyo lang gawin is puntahan yung playlist tapos hanapin niyo na lang kung ano yung kailangan niyo diyan. Yung link ng playlist nasa course notes niyo. Okay, alam niyo naman na siguro 'yan. Okay. So ayun. So, at this point, we'll talk this lecture will talk about the pole zeros and system response. Okay? So habang nagle-lecture ako dito sa recorded, may mga konti akong i-comment doon sa ibang parte kasi may mga napansin ako medyo may mga konti akong maling nasabi or medyo inaccurate yung nasabi ko dito. Siguro medyo baka inaantok na rin ako nito kaya nasabi ko 'yun. Okay? So ayun. So hopefully you'd stay para mapanood siya. Andiyan pa ba kayo? May sense nga kung andiyan pa kayo. Okay. So, sige, good. Okay. Check muna natin kung may audio baba niyo muna yung kamay niyo kasi i-check natin, mag-sound check tayo. Ayan, pababa muna ng kamay. Ayan. Raise hands kapag may audio Tapos ulitin natin sa umpisa. Yung coefficients at saka yung polynomial that would represent that is multiplied to the output
Okay? May audio ba? Ay napupunta sa denominator ng transfer function ninyo. Okay, Okay, you sige. can verify that. Okay. Teka, refresh lang natin. Mukhang ano. So, in the previous discussions, we have discussed yung dalawang methods ng modeling systems. Okay. So, gumamit tayo ng transfer function. Okay. May method tayo ng transfer function. Okay. And meron tayong state space representation. Okay. So if you might recall, galing dun sa natin um, sa sa design process ng control systems engineering natin. Okay, you might recall na after obtaining the model, okay, i-reduce muna natin yung system into a single block or a unity feedback system. Okay. Then, tsaka tayo mag-analysis and design. Okay. That's step 6. Okay. Now, so yung previous chapter, we dealt with step 4 nung process na yun. Okay. Yung step 5, which is yung reduction ng system, i-skip muna natin. So, gagawin natin, tatalon muna tayo sa step 6. Okay. So, dito, ang gagawin muna natin is we will try to analyze and some kind of design. Okay. Component designing specifically. Okay. So, ide-design natin yung components ng system natin in order to come up with a certain time response characteristics. Okay. So, um, this part of the discussion demonstrates the application of system representation by evaluating the transient response from the system model. Okay. So, basically, kukuha tayo ng transient response galing sa transfer function. Okay. Sa transfer function tayo kukuha ng transient response. Okay. So, we'll skip the part where we can actually get yung transient response galing sa state space. Okay. Although hindi rin naman siya ganoon kahirap kung tutusin. Okay. But anyways, para lang magkaroon tayo ng grasp, okay, with regards sa kung paano ang itsura ng transient response. Okay. We will just deal with obtaining your transient response galing sa transfer function. Okay. Now, a valuable analysis and design tool, the poles and the zeros will be first described, and the analysis of first and second order systems follow after. Okay? So, pag-aralan mo natin kung ano yung poles and zeros kasi napaka-importante ng konsepto ng poles and zeros, most especially yung pole. Or more especially yung pole. Okay? Sa analysis ng time transient response ng system natin. Okay? And then we will boil down the lesson to the analysis of transient response of first and second order system. So, ayan. Now, ano ba yung tinatawag na order ng system natin? Okay? So, just as we define order sa differential equation as the highest derivative appearing in the equation. Okay? That's the order of your differential equation. Okay? The order of the system refers to the order of the equivalent differential equation representing the system. Okay? So, in which kung i-inspect nyo at i-dig in pa natin ng mas mabuti, this is also equal dun sa degree. Okay? Nung denominator ng transfer function ninyo. Okay, kung maalala niyo at kumukuha kayo ng differential equation galing sa kumukuha kayo ng transfer function galing sa differential equation. Kung maalala niyo, um, what we're trying to get at is uh,
i-ratio natin yung output over input. Pero yung coefficients at saka yung polynomial that would represent that is multiplied to the output, okay, ay napupunta sa denominator ng transfer function ninyo. Okay, you can verify that. Okay, now, since yung denominator ngayon ng transfer function ninyo is basically a polynomial, okay, yung degree nun, okay, yung degree nun would actually represent the order. Pero that is after we cancel yung common factors ng numerator at saka ng denominator. So pag natanggal na natin yung common factors ng numerator at saka denominator, of course, pagka may natanggal tayong mga factors sa numerator at saka sa denominator, take note na mare-reduce yung degree ng mga polynomials ninyo, both ng numerator at saka ng denominator. Okay? So once na matanggal natin yung common factors na yon ng numerator at saka ng denominator, yung resulting degree, okay, yung resulting degree ng polynomial ng denominator ninyo becomes the order of the system. Okay? That's in terms of transfer function. In terms naman ng state space representation, the order of the system refers to the number of simultaneous first order equations. Okay? Kung medyo inaral niyo yung optional material na binigay ko sa inyo, ang mangyayari kapag gusto nyong mag-represent ng system in state space is yung nth order differential equation nyo ay i-reduce nyo sa n first order differential equations. Kung second order yung differential equation na nagre-represent ng system mo, okay, i-reduce mo siya sa dalawang first order equations. Okay? So, basically, yun yung magiging order, or that's how we define the order of your system. Okay? So, i-relate natin yan doon sa gusto nating mangyari na mag-discuss mag-discuss ng first order at saka second order system. Okay? So, it means na in terms of transfer function, kung titingnan niyo yung denominator natin, yung first order system natin has a linear denominator. Yung denominator niya has to form S plus A. Okay? So, yun yung first order system. Yung second order system naman, dapat ang degree ng denominator mo is 2. So, which means it could assume the form S squared plus AS plus B. Okay? So, yun yung second order system natin. Okay, so mag-concentrate tayo sa mga systems na ganun yung transfer function. Okay. Now let's talk about the transient response or the output of your system. The output of your system is the sum of two responses. Okay. So lagi 'yun. Okay. Ang components ng ang components ng system mo would always consist of two ang response mo would always consist of two components. Okay? So number one is the force response. Okay? Which eventually becomes your steady state. Okay? And kung kinukuha natin ito galing sa differential equation, it is actually the particular solution of your differential equation. Okay? So that's the first component. The second component is the natural response. Okay? In which pag sinosolve mo to galing sa pag sinosolve mo to galing sa differential equation, it actually comes from the homogeneous solution. Okay? So later on, i-justify natin yung pangalan na forced response at saka natural response for those parts. Okay? So as we said earlier, if your system is represented by a differential equation, simply put, makukuha nyo kagad yung output na yun. Makukuha natin kagad yung output na yun by actually solving the output as defined from the differential equation. Okay? So, hindi naman siya mahirap i-solve. Kaya lang, kung paulit-ulit natin siyang isa-solve lang ganun-ganun, okay, it would actually take time. Okay? And there are systems that meron talagang mataas talaga yung order niya. So, ibig sabihin nun, complex kasi talaga yung system niyo. Okay, so it would actually lead to a very high ordered system. So, kapag ganun, yung complexity ng computations natin actually increases. Okay, so that is why instead of actually going through
solving yung differential equation ninyo, we will just instead use transfer function, which is very intuitive. Okay? So, yun nga lang, ang assumption natin, again, para mas lalo nating mapasimple yung ating solution is that our initial conditions to be 0. Okay? So, naalala natin before na pag in terms of transfer function, okay, kung ang system mo is represented by a block, okay, if your system is represented by a block, tapos ang kanyang transfer function ay g of s, okay, ang output niyan ay c of s. Ang transform ng output niyan ay c of s at ang input niyan or ang transform ng input niyan ay r of s. Okay? Nalaman na natin before that c of s or yung transform ng output mo, okay, is equal to yung product ng transfer function g of s, okay, and yung transform ng input r of s. Okay, so nalaman na natin yan before. So that is why mas madali itong i-operate kasi kapag nasa Laplace transform or kapag nasa S domain na tayo or nasa complex S domain na tayo, yung mga calculus operations natin or yung mga methods natin sa calculus nagiging na siya, nagiging algebraic. Okay, nare-reduce yung problem natin from calculus papuntang algebra. Okay. Tapos ang problemahin na lang natin is to actually get the inverse. Okay. Pero later on, madi-discover natin na kung kukuha naman tayo ng time response parameters o time response characteristics ng ating system, okay, madi-discover natin na hindi na natin kailangan laging mag-inverse. Okay. Bali, magde-derive na tayo ng formula, okay, galing sa output, okay, para makuha natin yung time response characteristics ng system natin. Okay. So, ito yung sinasabi ng paragraph na to. Okay. So, we will use yung ideas ng poles and zeros. Okay. Yung idea ng poles and zeros, gagamitin natin yan in order to at least magkaroon tayo ng qualitative handle. Kung qualitative handle, it means wala tayong particular na value pero alam natin yung characteristics niya. Or may idea tayo kung ano yung characteristics ng natin. Hindi lang natin mapipinpoint yung eksaktong value ng characteristic. Okay? So, let's define now yung poles at saka yung zeros natin. Okay? So, ano ba yung poles na tinatawag? So, we define poles in two ways. Okay? And these two are equivalent. Okay? These two are consequential. Okay? So, yung definition 1 is actually the main definition. Pero it would imply, yung number 2 is yung implication nung definition 1. Okay? Ganun din sa zeros. Okay? So, sa poles, the poles of the system are the values of the Laplace transform variable s, okay, that cause the transfer function to become infinite. Okay? So, ngayon, kung ang tandaan natin na ang ating transfer function, g of s, is normally a rational function. Okay? So, nalaman natin yan sa pag-aaral natin ng Laplace transform. Okay? Ang Laplace transform ng isang function is normally a rational function. Okay? So, that also implies na ang transfer function natin would always be a rational function. Ibig sabihin, meron niyang numerator function o numerator polynomial in terms of s, tapos meron siyang denominator polynomial in terms of s. Okay? Now, if we would want our g of s, to become, if we want g to become infinite, okay, it would imply na yung d ninyo should equal 0. Okay? It would imply na yung denominator ninyo maging 0. So therefore, kung gusto niyo kunin yung poles ng g, okay, it also means that you would want to solve for the roots of d. Okay, take note sa algebra, in our algebra, okay,
if you are trying to solve um, an equation such as a polynomial, okay, in a certain variable na equal to 0, okay, you're basically solving for the roots, okay, of that polynomial. So what we're trying to find here, okay, what we're trying to find here is uh, what we're trying to find is yung um, roots of your denominator. Okay? So, ayun. So, um, that is your definition ng pole. Okay? So, ayun. Now, it is possible that that your denominator tsaka yung numerator nyo would have the same roots. Okay? That would imply na common yung factor na yon sa numerator tsaka sa denominator. Usually, pag common yung dalawang yon, kinakancel natin, di ba? Okay. Now, even though that factor, okay, and basically yung root that causes that factor would disappear from the denominator, still, tatawagin pa rin natin siyang pole. Okay? Ito yung sinasabi natin. Halimbawa, ganito. Meron kang transfer function. Okay? Meron kang transfer function na ang numerator ay s plus 1, s plus 3, s plus 5. Okay? Tapos meron kang denominator na s plus 2, s plus 4, tsaka sabihin natin s plus 5. Okay? So lumalabas ito yung numerator function mo or numerator polynomial mo. Tapos ito yung denominator polynomial mo. So gusto natin, if we want g, okay, to approach infinity or to become infinite, okay, that should imply na yung denominator natin should become 0. Okay? Now, in that case, we would want s plus 2, okay, s plus 4, at saka s plus 5 to be equal to 0. Okay? So, by zero factor theorem, napag-aralan natin sa algebra yon, it implies na yung s plus 2 natin equals 0, s plus 4 natin equals 0, saka yung s plus 5 natin equals 0. So, therefore, yung roots natin ng denominator nyo are negative 2, negative 4, at saka negative 5. So, itong tatlong ngayon na to, itong tatlo na yan, ito, okay, ito, tsaka ito, these are your poles. Okay, poles ngayon yan. Now, one may argue na, sir, sa una pa lang, we can actually cancel out s plus 5 kasi common sa kanya. Okay? So, parang sasabihin natin na mare-reduce yung solution natin sa s plus 2 times s plus 4 equals 0. So, that is why ang pole mo lang dapat is itong dalawa. Okay? That's not the case for the definition number 2. Sa case ng definition number 2, even though makakancel natin si s plus 5 dahil common siya sa numerator at denominator, still, it is considered as a pole. Okay? So, I hope that is clear for all of us. Okay? So, ayun. So, ayun. So, I hope this is clear. Regarding sa even though makakancel nyo yung isang factor, okay, because these are common sa numerator at denominator, still we will consider them as a pole. Okay, and eventually later on pag define natin yung 0, again ito still 0 pa rin ito. Parte pa rin siya ng zeros ng G. Okay? So, and speaking of which, okay, we can actually we now define yung zeros natin. Okay, we now define yung zeros of the transfer function are the values of the Laplace transform variable s, okay, that cause a transfer function to become 0. Okay? So, in this case naman, if yung poles nyo make your g infinite,
Okay? If your poles make your G infinite, okay, your zeros would make G equal to 0. Okay? And that would imply, okay, galing dito sa ano natin, that would imply that your n, yung numerator polynomial should equal 0. So basically, ang zeros ninyo are the roots of your numerator polynomial. Okay? And also, in the same manner as the poles, okay? Included din sa zeros yung roots of the numerator that are common to the denominator. Okay, so tulad ng ini-explain ko kanina dito, okay? In terms of zeros, okay? So in terms ng zero, we would want our G, okay? We would want our G, okay, to equal 0. Okay? And that should imply that our numerator polynomial equal 0. So basically, kailangan natin yung isolve yung s plus yung equation na s plus 1 times s plus 3 times s plus 5 equal 0. Okay? So by zero factor theorem, kung maalala niyo yan sa algebra, okay? It should we should have s plus 1 equals 0, s plus 3 equals 0, and s plus 5 equal 0. Okay? So now, we can solve for the zeros, okay, as s equals -1, s equals -3, and s equals -5. So ito ngayon yung zeros ng ano ninyo. Okay, these three are the zeros of your transfer function G. Okay, now, it is customary na gamitin natin yung symbol na Z, okay, para sa zeros. Okay, so gagamitin natin yung symbol na Z para sa zeros so that we can write this as Z1, okay, equals -1, Z2 equals -3, and Z3 equals -5. Okay? Tapos gagamitin natin yung symbol na or yung variable na P para sa poles. So P1, based dito, ang mga poles natin ay basically -2. Okay? P2 is -4 at saka P3 is -5. So ito yung mga zeros natin, ito yung mga poles natin. Okay? So, ayan. Now, it would be really helpful, okay, it would be really helpful kung ma-visualize natin yung location ng zeros and poles ng transfer function natin. Okay? Napaka-helpful na ma-visualize natin siya. So what do we mean by that? It means na gusto natin sana makita natin yung location ng poles and zeros ninyo sa complex S-plane. Okay? Or yung placement niya sa complex S-plane. Okay? So yung complex S-plane natin is basically just an Argand diagram. Okay? It's a Cartesian coordinate system. Okay? Pero ayan, it's a Cartesian coordinate system. Pero yung x-axis ninyo represents the real part of S. Okay? In which we refer to this as sigma. Okay? And yung y-axis niyo is the imaginary part of S, which we refer to as omega. Remember, sa Laplace transform natin, ang S natin equals sigma plus j omega. Okay? So that, i-refer natin ngayon yung x-axis as the sigma, tapos yung y-axis as the omega. Okay? Now, it is possible na yung poles at yung zeros niyo to be complex. Okay, posible siyang maging complex. Tandaan niyo ang usapan natin sa Laplace transform is that itong S natin is actually a complex number. Okay? So that is why pag i-plot natin yung location niya dito sa
ating Cartesian coordinate plane, okay, complex din dapat siya. Okay? So again, yung x-axis niya is represented in the x-axis, tapos yung imaginary part niya sa y-axis. Okay? So that kung meron tayong unahin natin yung zeros natin. Okay? So yung zeros natin, ire-represent natin siya ire-represent natin siya dito as circles. Okay? So yung circle magre-represent ng 0 or zeros. Okay? While yung cross, okay, magre-represent ng poles or yung X, i-represent ng poles. So kapag maglo-locate tayo ngayon ng zeros at saka ng poles natin, gagamitin natin itong mga symbol na to para mapag-iba natin siya. Okay. So say for example, meron kayong 0 sa C equals -1. Okay, o sa S equals -1. So basically, ire-represent natin yan as a complex number na yung Z1 ninyo, okay, is -1 plus J0. Okay? So hanapin natin ngayon yung coordinate na -1, 0 dito. Okay? So assuming na ito yon, kasi -1, ibig sabihin 0 to, ito yung origin. So -1 sa x-axis is sa kaliwa niya. So sabihin natin ito. Okay? Tapos 0 yung y-axis. So nandito siya. Nandito sa mismong point na to. Okay? So ipa-plot natin yan by drawing a circle here to represent this 0. So ito yung z equals 1 na mo. Ito yung z1 equals -1 mo. Okay? So, proceeding. Okay? Meron kang ring 0 sa -3 plus j0. So, hanapin natin yung coordinate point na -3, 0. So, sabihin natin nandito siya. Habaan pa natin to. Ayan. So, ito yung -3 mo. So, -1 to, -3. Sabihin natin nandito yung -5. Okay? So, since 0 ito, we would draw a circle over here so that this becomes your z2 equals -3. And finally, yung pangatlo nating 0, which is -5 plus j0. Ito siya. Okay? Hanapin natin sa coordinate na -5, 0. Okay? So, nandito nga yun. So, dodrawingan natin ito ng circle. Okay? Which would represent yung z3 mo na -5. So, these are your zeros. Okay. Paano naman yung pole? Yung pole mo naman, which are located here, here, and here. Okay. So, meron tayong P1, which is at -2 plus J0. Okay. So, hanapin natin yung coordinate ngayon na -2, 0 para dito. Okay. So, in that case, -2, 0 ito. So, sabihin natin ito yung -2, tsaka yung -4. Okay. So, pa-plot natin siya dito. Pero this time, gagamitin ko yung symbol na X. Okay? To represent yung pole mo at -2. That's your P1. Yung pole mo naman sa -4, okay, is at -4 plus J0. So, hanapin natin siya sa -4, 0. Okay? So, nandito yon. So, ito yung -2, -4 ito. So, lalagyan din natin ng X dito. Okay? To represent yung pole mo at -4. Okay. Hindi ko na kinukumpleto pero basta plus J0 yan. Okay. And kinumpleto ko na rin. Okay. And then finally, yung pangatlo nating pole sa -5. Okay. So, hahanapin natin yan sa coordinate point na -5, 0. So, ito siya. Okay. Same thing nito o same location nito. So, dodrawingan din natin siya ng X dun. Okay. So, that represents your pole at -5 plus J0.
Okay, so ito ngayon yung tinatawag yung pole zero plot. Okay, this one. Okay, this thing is your pole zero plot. Okay, so anong significance niyan? Later on kasi, yung gagawin nating analysis and design would be shifted to more of yung visual location ng mga poles na 'to. Kasi 'pag alam niyo yung visual location ng poles na 'to, marami na kayong masasabi sa system ninyo. Marami na kayong puwedeng sabihin niyan, okey? Dadaanan natin 'yan ng konti mamaya sa isang example kasi papakita natin na yung response ng system ninyo ay actually nakadepende sa pole or sa location ng pole, okey? So ayan. Tapos pangalawang puwede nating masabi diyan is ito, yung overlapping nung zero at saka pole ninyo sa isang location. Okey. So, may tawag tayo dito, tawag natin diyan is pole zero cancellation. Okey. Tinatawag natin itong ano 'to, itong, senaryo na 'to na pole, zero cancellation. Okey. In which, later on ite-take advantage natin 'yan sa design. Okey, gagamitin natin 'yan to our advantage sa design natin. Okey. So, ano pa ba? So, ayan. Now, tandaan niyo lang na ang pole niyo puwedeng maging complex, Okey, later on makaka-encounter tayo, mas makaka-encounter tayo ng mga poles na, complex. Okey, so it's possible na magkaroon kayo ng pole dito, tsaka dito. Okey. And also, dito pa lang puwede niyo na sabihin, sa location pa lang ng poles ninyo, poles lang, hindi zeros. Sa location pa lang ng poles ninyo, puwede ko na sabihin kung stable o hindi yung system. So, later on madi-discover natin siya. Okey? So, ayan. Now let's try to work on example 3.1. Okay, so determine the poles and zeros of the first order transfer function shown below and plot them on complex S-plane. Okay, so determine the output of the system to the given input. So meron kayong system dito, okay, na ang given input niya ay, ang transform ng input niya is 1 over S. So ibig sabihin ng input natin dito ay, yung input nating RT dito ay basically step function. Kasi yan lang naman yung yan lang naman yung input na ang transform ay 1 over S. So step function yung ating input dito. Okay. Ibig sabihin nun, ang hinahanap nating C of T dito, ito ay tatandaan nyo lagi. Pag ang input mo ay step function, ang tawag sa output mo ay step response. Okay. So pag ang input mo ay step function, if you have your system subjected to a step input, okay, ang output niya, yung C of T, tatawagin nating step response. So kapag meron kayong problem na find the step response of the system, ibig sabihin nun yung input nyo ay step function. Okay, ganun din naman sa signals natin kung maalala ninyo. Okay, yung input natin ay yung step response natin is the response of the system to step input. Yung impulse response natin is the output of the system to an impulse input. Okay? So, clearly, okay, pag kukunin natin yung yung poles and zeros nito, okay, yung numerator niyan, okay, is basically S plus 2. Okay? And kung gusto natin kunin yung zeros ng G of S, we will set the numerator to 0. So that should imply na yung S natin, which is now our 0, okay, so Z1, tatawagin ko siyang Z1, equal sa negative 2. So ito yung 0 yung isa. Okay. Next, yung pole naman niya can be obtained by setting the denominator polynomial to, yung denominator polynomial niyo is basically S plus 5. Okay. So makukuha natin yung pole ng system natin by setting this denominator polynomial to 0, okay, in which S now becomes our pole, so P1, okay, which is equal to
negative 5. So, ito ngayon yung 0 at saka pole ninyo. Okay? So, ngayon, pag ito, i-represent natin sa complex S-plane. Clearly, ito na siya. Okay? So, ito yung negative 2 at saka negative 5 natin. Now, the next thing na pinapahanap sa atin is yung step response. Okay? So, para mahanap natin yung step response, okay, para mahanap natin yung step response, okay, we take note na kukunin natin yung step response natin galing dito sa block diagram. Okay, so recall na pag meron tayong ganitong block diagram, again, yung output natin or yung transform ng output natin ng C of S is basically G of S times R of S. So in this case, ang G of S natin is S plus 2 over S plus 5. Tapos yung R of S natin is 1 over S. Okay, so this results to S plus 2 over S times S plus 5. Okay, now, if we are interested in finding the output, kukunin natin yung inverse nito. Okay, so yung inverse niyan can be obtained by taking first yung partial fraction expansion nito. Okay, so that's clearly A over S plus B over S plus 5. Okay, in which we can compute for A, okay, as S plus 2 over S plus 5 when S equals 0. Okay, so this is 2 over 5. Okay, and we have B as S plus 2 over S when S is negative 5. Okay, which is this is negative 3 over negative 5, so that should be 3 over 5. Okay, so from there, okay, we can write now your inverse transform as, or yung CS ninyo. Okay, your CS can be written now as 2 over 5 over S, okay, plus 3 over 5 over S plus 5, and its inverse C of T can now be obtained as 2 over 5 plus 3 over 5 e raised to negative 5t. So ito yung response natin. Okay, so ito ngayon yung point ito yung point na gusto nating i-emphasize dito. Okay, ang gusto nating i-emphasize dito is may kinalaman ba yung poles and zeros ninyo dito sa response? Okay, may kinalaman ba siya? So it turns out na meron. Okay, so paano siya? Una, tingnan natin na ano yung mga involved na mga poles. Okay, unang-una, meron dalawang types of poles na pumasok dito. Okay, so yung isang pole, okay, is yun ang galing sa system, yung pole ng system niyo. Okay, so tatawagin natin siyang system pole. Okay, so ano yung system pole? Yun yung pole na nanggaling dito sa block diagram niyo. Okay, and clearly that pole is S equals negative 5. Okay, so that is S equals negative 5. Yung pangalawang pole na meron tayo dito is yung nanggaling dun sa input. Kasi basically, kung titingnan nyo yung yung transform ng input ninyo, okay, 1 over S, rational din yan. So, ibig sabihin, pwede nyo pa rin yang i-express as N over S, okay, at saka T over S. Okay, pwede nyo pa rin yang i-express as N over S at saka D over S. Okay, so in that case,
masosolve nyo pa rin yung pole niyan tsaka yung zero niyan, okay, tsaka yung pole niyan. So it turns out na wala siyang zero pero meron siyang pole at s equals 0. Okay? So ito yung tinatawag ngayong input pole. Tapos meron tayong isang system 0. Okay? Yung 0 na nanggaling dun sa system niyo. Okay, so what happens? Nung nag-inverse tayo, nung nag-inverse tayo, isa sa mga proseso na dinaanan natin nung nag-inverse tayo is ito. Okay? Tingnan natin mabuti ito, no? Ayan, sentro natin siya. Tapos, ay sorry, mali. Ayan, zoom natin. Okay. So, nung nag-inverse tayo, pansinin nyo na nung kinumpute ko tong 2/5, ano yung ginamit ko para ma-compute ko yung 2/5? Itong s equals 0. And take note na itong s equals 0 ninyo is an input pole. Okay? So, para makuha nyo yung 2/5, okay, una, ginamit yung input pole. Pangalawa, may kinalaman itong s plus 2. Okay. Nawala ba yung video? Nakikita nyo ba yung video? Yes, para-sense kung nakita pa. Ayun, hindi naman daw. Hindi, pinost ko. sa ngayon na, pinost ko siya. Ayun. Tuloy ko ha, tapos tingnan nyo kung nakahang. Okay, so let's continue. So let's continue. Okay. Pinost ko siya. Okay, yung factor na s plus 2. Okay. So, ibig sabihin, para makuha nyo yung value ng A or yung magnitude ng A, may kinalaman dyan yung input pole at saka itong system pole natin. Okay? So, in the same manner, para makompute nyo yung value ng B, okay, may kinalaman dyan yung ito becomes your system pole. Okay? Tapos ito yung system 0 ninyo. Okay? So, para makompute nyo ngayon ito, okay, may kinalaman yung mga yan. Okay? So, ito yung sinasabi niyang, ito yung mga tinuturo niyang Okay? So, si system 0, may kinalaman siya sa value ng 2/5 at saka 3/5. Kumbaga, kung hindi ito negative 2 at iniba nyo yung value niyan, mag-iiba yung value ng dalawang yan. Okay? So, ayun. Next. Yung denominator, okay, nung partial fraction expansion nyo, okay, is basically yung pole ng input at saka yung pole ng system. Okay, yung pole ng input saka yung pole ng system. Yan yung nag-partial fraction tayo. Okay? Pero, makikita nyo na yung dalawang terms na to, lumabas din to sa response. Okay? At yung isa, ito, sa nanggaling to. Okay? Nanggaling yan dun sa dito. So, lumalabas, itong 2/5 ninyo is actually due to the input pole. Okay? So, yung part ng response ninyo, okay, that was caused by the input pole is what you call the force response. So, tawag natin ngayon dito sa 2/5 ay force response. Again, itong force response ninyo, okay, yung force response ninyo ay, ang dahilan niyan is yung input. Since nag-originate itong 2/5 dito sa term na to ng partial fraction ninyo at ito, okay, ang denominator niyan has an input, has the pole of your input.
ito ngayon yung force response component ng CT. Okay? In the same manner, ito, okay, yung second term ng partial fraction expansion ninyo, produce, ito, produce this term. Itong 3 over 5 e raised to negative 5t. Okay? So, in fact, itong negative 5 na to is actually the pole, the system pole. Okay? Tama? System pole yan. So ngayon, since ito, nanggaling to sa system ninyo. Okay? Nanggaling yan sa system ninyo. Ito ngayon yung tatawagin nating component ng ano niya na natural response. Okay, yan yung magiging natural response ng system natin. Okay? So again, by definition, ang force response nyo ay nanggagaling sa input. It is caused by the input. Ang natural response nyo is caused by the system. Okay, kaya siya tinawag na natural response dahil pag wala kang input, ito lang yung magiging response niya. Okay, hindi hindi ito mismo, pero yung component na e raised to negative 5t, lalabas pa rin yan sa response niya kahit wala siyang input. Okay, pero basically, ganun pa rin. Since nanggaling to sa system, we will call this the natural response. Excuse lang. Lilinawin ko lang yung, ayun. Lilinawin ko lang yung yung sinabi ko na yun. Ang sinabi ko kasi doon is, um, yung component na yun, yung e raised to negative 5t na component, is magiging output niya. Hindi, kaya siya tinawag na natural response kasi yun yung magiging output niya kapag walang input. Okay, lilinawin ko lang yan na medyo inaccurate yung statement na yun. Hindi ko alam kung bakit sinasabi. Okay. Sigurado, pag wala kayong input, okay, pag wala kayong input, wala kayong output. Yun yung yun yung unang premise doon. Pag wala kayong input, wala kayong output. Okay. Pero ang gusto kong sabihin doon is that yung e raised to negative 5t is nag-originate galing sa characteristics ng system mismo. Okay? So that pag meron kang input na magre-resemble, for example, sa yung kumbaga parang test input ba na magte-test sa system mo na almost zero yung output niya, like for example an impulse response. Okay, ang magiging ah, ang magiging response ng system mo is basically yung form na e raised to negative 5t. Okay, so ang pinakamagandang indicator kasi ng response ng system mo na parang wala siyang input, kumbaga panghanap lang siya ng natural response, is yung impulse response. Okay? So, hindi exactly wala kang input, pero meron kang input that resembles meron kang input that resembles an impulse response. Okay? Um, Yun yung gusto kong sabihin doon. Okay? Hindi ibig sabihin na pag walang input, wala talagang input, tapos may lalabas na output. Hindi pwede yun. Okay? So, hopefully maliwanag yun. Okay? It's the natural response of the system without an input. Okay? Now, if your system, magkakaroon na siya ng input. Okay? Pag nagkaroon na siya ng input, actually, ito na yung magiging response niya. Itong dalawang components na to. Pero itong force response, okay, is that component of CT that is caused by your input. Okay? So, dyan natin makikita na gaano ka-intuitive yung poles and zeros in determining our response. Okay? In fact, qualitatively, kaya nating magsulat ng kakayanin natin na magsulat ng general form ng response ng system natin without actually taking the inverse. Okay? At dun pa lang malalaman natin ngayon yung form ng response ninyo at magkaka-idea tayo ngayon kung ano yung shape ng graph niya. Okay? So ito, katulad nito,
medyo intuitive, okay? Intuitive yung ano, yung ah, ano natin, yung pagkuha natin ng response nito, okay? Dahil obviously, um, okay, so obviously, pag meron kang pag meron kang dito pala tayo sa kabila, ayan. Pag meron kang gantong system or gantong f of s at ipa-partial fraction mo 'yan, magiging ganito siya. Okay? At alam mo na ngayon na linear yung dalawa mong factors, okay? At alam mo ito magle-lead to sa constant. Ito magle-lead sa exponential. So ganun ka-intuitive yung sinasabi natin pagdating sa Laplace transform. Okay, in fact, without actually going through this to this part, itong part na 'to, kahit na hindi ko daanan 'yan, kayang-kaya kong sabihin or kaya nating sabihin na ito, okay, ito, ang magiging inverse niyan, okay, is basically A plus B e raised to negative 5t. Okay? Kasi alam natin, una, magkakaroon to ng dalawang factors. Yung isa, 1 over A over S. So, yung A over S, ang inverse nun, A. Okay? Tapos ito, yung isang factor nun is B over S plus 5. So, ngayon, ang inverse nun, alam natin, magiging exponential. So, dun ba lang, alam ko na ganito yung magiging response ko. Okay? And in that case, what would happen is that, magkaka-idea ako, ang mangyayari dyan is, eventually ito, magsisiro ito. Okay, kasi alam natin na as your time approaches infinity, okay, yung e raised to negative 5t actually approaches 0. Okay, so therefore, anong mangyayari? As your time goes along, ito magsisiro to, may iwan tong a kasi constant tong a eh. Okay, so alam natin na, again, intuition lang to. Okay. Okay. I-take over ko yung yung discussion diyan kasi meron ulit akong inaccurate na sasabihin ulit diyan. Okay. Pero ganito kasi basically yung gusto kong i-point diyan. Parang ganito. Yeah, e raised to 0 is 1. Pero ang sinasabi ko naman, wait lang. Lilinawin natin mabuti yan. Okay. So, ganito ha. Bakit ano ba sinabi ko dito? Alam natin na yung magiging response nyo, grounded ba? Hello? Grounded ba? Kumusta audio? Okay ba yung audio? Hindi. Baka kasi medyo malayo ako eh. Ayun. So, yes, e raised to 0 is 1. Pero ang sinasabi ko dito is the value of e raised to negative 5t when your t approaches infinity. Pag masyadong malaki yung value ng t or ng time mo, ibig sabihin nun, malaking time or mahabang time na yung lumipas. Okay? Yung value ng e raised to negative 5t mo, almost 0 na yan. Okay? So, yun yung gusto kong sabihin diyan. Ngayon, ang ang isusunod ko kasing ipapaliwanag diyan is ganito. Halimbawa, ipa-plot natin yung response niyan. Okay? Kung ipa-plot natin yung response niyan, ganito ang mangyayari. At ganito yung makukuha natin. Okay? Una-una, yung gusto nating i-plot, okay, is a plus b e raised to negative 5t. Okay? So kung ipa-plot natin yung e raised to negative b 5t, when t equals 0, okay, sabi nga ni Mr. Havil kanina, yung e raised to negative 5t nyo equals 1. Okay? Therefore, yung c of 0 ninyo, okay, yung initial value nung ninyo, kita ba to?
Nababasa nyo? Okay, so good. Yung C of 0 nyo is basically equal to A plus B. Okay? A plus B siya. Yung C of 0 ninyo. Now, depende sa values ng A at saka B. Pwedeng, halimbawa, i-assume natin muna na yung A at saka B nyo parehong positive. Okay? So, kung yung A at saka B nyo ay parehong positive, okay, most likely, nandito yan. That is your A plus B. Pero eventually, since yung second term mo nga, itong second term mo na to, okay, yung binilugan ko dito, ay magiging 0 because, again, when t approaches infinity, okay, yung e raised to negative 5t natin approaches 0. Therefore, yung second term ninyo, okay, yung second term ninyo nung a plus b e raised to negative 5t, eventually, magiging 0 yan. So, ano magiging final value nung ano ninyo? Ano magiging final value ng response nyo kung magsisiro yung second term? Okay? So, magiging final value niyan is A na lang. Okay? So, what would happen is, syempre, between A plus B at saka A, mas mataas yung A plus B. Okay? So, ito yung magiging A. Ang magiging itsura ng response mo, kung parehong positive yan, basically is ito. Yan. Ganyan yung mangyayari dyan. Okay? Now, basta pareho siya positive, ganyan yung magiging response niya. Okay? Whether mas mataas si A kaysa kay B o mas mataas si B kaysa kay A, yan yung magiging response niya. Okay? Pero, kapag yung B, negative, okay, pag yung B negative, depende sa pagka-negative ng B, pwede siya magsimula dito sa negative, pwede yung initial value niya is a negative number. Okay? Pwede ring 0. Okay? Pwede ring medyo nakaangat. Depende kung gaano ka-negative yung B. Pero i-assume natin na yung A, yung absolute value ng A equals sa absolute value ng B. Okay? In that case, kapag yung absolute value ng dalawa ay equal, lakihan natin. Yung absolute value ng A equals sa absolute value ng B. At kapag yan ay equal, yung C of t equals A minus B e raised to negative 5t, okay? Ang magiging initial value niyan is basically A minus B. Okay? So, equal sila. Equal yung absolute values nila. So, ibig sabihin, magka-magnitude ito. Therefore, yung C of 0 nyo, magiging 0. So, dito magsisimula yan. Kung equal sila ng magnitude. Pero eventually, ganun pa rin yung mangyayari. Yung second term mo, okay, itong second term mo na to, mag-a-approach pa rin yan ng 0 as time approaches infinity. Okay? Dahil yun dun sa negative exponent nung nung exponential mo. So, ano magiging itsura ng response niya? Pag ganito. Okay? So, yan yung sasabihin ko dapat doon. Kaya lang medyo inaccurate yung description ko. Now, sa chapter na to, ito yung gusto nating mangyari. Okay? Ang gusto nating mangyari sa chapter na to, sukatin natin ito. Okay? Yung part na yan. O ito. In the case of this, itong part na to. Yan kasi yung tinatawag nating yan yung tinatawag nating transient response. Okay, yan yung tinatawag nating transient response. Ito kasi, yung part na naka-steady na siya. Okay, yung part na naka-steady na siya dito. Ang tawag natin na diyan is steady state response na yan. So this is a steady state response. Okay? So ito, ang i-cover natin is paano siya magde-develop from here to here. Gaano kabilis yung development na yun. Yun yung i-cover natin dun sa chapter na to. Okay? So, ayun. Maliwanag ba yun? So, i-skip na natin yung part na yun kasi medyo may inaccurate na description nga doon. Para hindi rin kayo masyado malito. Ayan, dito tayo. So, bali, sige, pababa na.
Iko-conclude lang natin kung ano yung napag-aralan natin doon sa unahan. Okay? Ibibigay natin ang conclusions. So, a pole of the input function generates the form of the force response. Okay, kung ano yung form ng input ninyo, okay, would actually generate kung ano yung response, force response ninyo. Kung ang input nyo ay constant, ang force response nyo constant. Kung ang input nyo ay sinusoidal, ang force response nyo sinusoidal. Okay, number 2. A pole of the transfer function or your system pole would generate the form of the natural response. Okay? So, kung linear kung non-zero yung pole ninyo, okay, ang natural response yung exponential. Kung complex yan, sinusoidal. Okay, yung natural response nyo. Okay. So, a pole on the real axis, okay, napansin natin to, ang pole na nasa real axis, take note, nasa real axis yung example natin dito. Okay, so yung pole na yun, ito, yung pole na to, that is on the real axis, would generate what kind of response? It would generate an exponential response. So, real axis poles generate exponential response. Okay. Now, yung negative A, yun yung location ng pole nyo. So, sinabi ko nga, binanggit ko nga dito kanina. Okay, binanggit ko na sa example natin kanina na itong negative 5 na to is basically your system pole. Okay? So, itong negative 5 na to, ito yung system pole natin. Okay? And then, now we see to it na habang lumalayo, okay, we can say actually na habang lumalayo yung, or the farther to the left a pole is on the negative real axis, ibig sabihin, mas pag pinalayo nyo itong pole na to sa negative real axis niyo, okay, mas mabilis mag-decay yung exponential. Yung exponential na e raised to negative 10t ay mas mabilis mag-decay kaysa e raised to negative 5t. And take note na nandito yung location, for example, ng pole kapag siya ay negative 10. So, mas leftward yung pole nyo, mas mabilis mag-decay. Okay. So, kung halimbawa, kung ang decay nitong 5t ay ganito, halimbawa lang, ang decay nung ang decay nung negative 10t is eto. Yan, mas mabilis siya mag-decay. Okay. So, yung ngayon, yung A ngayon is actually an important parameter. Yung exponent ng exponential din is actually an important parameter. Okay. And it's called the exponential decay frequency. Now, the zeros and poles generate the amplitudes for both forced and natural responses. The main idea is that mas malaki ang kinalaman ng pole sa response ninyo kaysa sa zeros. Zeros would just determine yung amplitude. Pero yung shape ng response ninyo is determined by the pole. Okay? So, ayan. So, you can actually read through yung example 3, you work on example 3.2 at saka example 3.3 based dun sa mga conclusions na nagawa natin dito and verify na ito yung magiging sagot nila. Okay. Ito wala tong inverse. Ano lang to? Galing lang dito. Makakapagsulat na kayo ng general form ng inverse niya. Okay, tinginan lang. Okay. So, yun nga yung gusto natin kasi mangyari sa talaga. Konting tingin lang, alam na natin yung itsura ng response natin. Okay. So, that's for poles and zeros. Okay, so ayun. So,
medyo mahaba yung ano, yung na-produce kong lecture nito. Ayan, 55 minutes actually. Dahil for one thing, sa totoo lang, napaka-importante ng topic na to. Okay, this topic is one of the most important topics sa ano, sa study ng control systems. Okay. Dahil foundation ito eh. Foundation ito nung buong study. Yung idea ng poles at saka later on zeros din, okay? Yung idea ng poles basically, lalo-lalo na yung poles. Ang dami nyo na mababasa dyan, okay? So, mababasa natin dyan yung form ng transient response, mababasa na natin dyan yung stability, okay? And in some manner, may kinalaman din yan sa steady state error. Although not much, okay? Pero meron pa din. Okay? So, pero in terms ng stability, lalo-lalo ng stability, okay? Makita mo lang kung ano yung pulse ng system mo, alam mo na kagad kung ang system mo ay stable o hindi. Ganun ka ganun ka powerful yung pulse sa pag-analyze ng system. Okay? So, ayun. Now, we could have proceeded in watching yung second lesson. Kaya lang medyo mahaba yun, mga 45 minutes yun. So kukulangin tayo ng oras. Okay? But nevertheless, I'd expect na you'd be studying it on your own. Okay? And should you have questions, i-address nyo lang sa akin. Okay? So, provided naman tayo ng recorded lectures. Ang kailangan lang isanapan natin sana siya ng time kung kailan natin siya pag-aaralan na mabuti. Okay. So, ayun. Now, meron lang akong before we end kasi wala naman tayong magagawa na dahil nga hindi ko pwedeng ipanood yung second part. Dahil na siya, 45 minutes yung haba. Okay. Pero before we dismiss, meron lang akong dalawang announcements pa pala na naalala ko. Okay. Number 1, tawag ito. Yung submissions ng homework ninyo, medyo kailangan nating i-improve ng konti. Okay, kasi I was looking at your yung submissions ng homework. Okay. Medyo ayun, medyo nagbabagal na yung team ko. Ayan, medyo na siya. Medyo mababa yung yung rate of submission niyo. Okay. Saglit lang, papakita ko sa inyo. Hindi kasi ang point ko kasi dito is ito. Although medyo meron tayong konting leniency when it comes to to deadlines. Okay. Yung leniency na yun can actually be extended sa point na halimbawa malapit na yung deadline, yung soft deadline, tapos nagka-problema kayo. So pwede niyo gamitin yung i-solve muna yung magiging problema nyo para kumbaga parang naman to, consideration din sa situation natin ngayon. Okay, pero kung kasi ito yung rate of submission natin. Medyo mababa siya eh. Dahil halimbawa, yung week 3 homework nyo tsaka yung week 2 homework, ito 1/3 lang yung nagpasa. Ito less than 1/3 pa. Okay. So medyo mababa siya. Ang plano ko pa naman sana checkan na to. Okay, pero since medyo mababa pa siya, baka maghintay pa ako ng konti. Okay. So ayun. I-improve natin itong part na to. Ngayon, baka kasi ganito nang mangyari. Ito kasi yung concern ko kaya gusto kong i-improve niyo siya, yung pag-submit. Actually kaya ako alam niyo, marami naman sa inyo na naging estudyante ko na before and alam niyo na pagka nasa classroom tayo, ang sistema ko is magbibigay ako ng problem set bago kayo mag-quiz. Kasi nga, ang gusto ko mangyari, yung problem set, pang-review nyo, papuntang quiz. Okay? So, actually, yung binibigay ko sa inyo homework, parang form siya ng problem set, pero dinistribute ko lang sa bawat linggo. Kasi gusto ko sanang i-ensure yung engagement natin.
yung kumbaga, engage kayo dun sa course. Kasi ang problema nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung ano nangyayari sa inyo. So, kaya nga meron minsan nga, meron sa inyo na ano, kumbaga simula nung week 1 hanggang ano, hanggang just this week, hindi siya lumabas sa record ng attendance. Okay, hindi siya lumabas sa record ng attendance ng ano ng Teams. Kahit sa meeting. Okay. Tapos titingnan ko rin kung nag-download ba siya ng file kahit minsan or nag-react siya sa mga posts or nag-post ba siya ng kahit ano. Wala, as in zero engagement. Zero on talaga siya. Zero activity talaga siya sa ano. By the way, namomonitor lahat yun ng Teams ha. Yung number of reactions na binibigay ninyo, yung number of posts na ginagawa ninyo, yung mga replies ninyo sa mga messages, ano yun, na namomonitor siya ng team. Even kung gaano kayo katagal na nasa meeting. Okay, kaya alam ko kung sino dito yung 50% lang umattend ng meeting, sino yung 25% lang, at sino yung ano, umattend ng buo na meeting. So may record tayo niyan. Pati kung sino yung nakaka-miss ng mga meeting. Okay, so nare-record siya ng Teams. Okay. So nagulat ako kasi ito, wala talagang engagement dun sa ano, dun sa Teams, kahit isa. As in wala. Tapos nung tiningnan ko yung ano kahapon, yung quiz kahapon, nag-submit siya. Ayun. Kasi actually, pag di siya nag-submit kahapon, magme-message siya sana ako. Hindi ko alam kung sa inyo sa kabilang section eh. Pero ang gagawin ko sana is magme-message na ako. Tatanong ko kung okay pa siya kasi or kung attend pa siya kasi kung hindi, i-advise ko na sana na i-drop na lang niya yung subject kasi sayang. Okay? So, ayun. Kasi ang mangyayari nun, ang instruction sa amin, pwede siya bigyan ng zero. Hindi zero ang ibibigay sa kanya for excessive absences. Okay, so, ayun. Pero bago naman bigyan ng zero, kailangan makausap muna namin. Yun yung instruction sa amin. Okay, so, ayun. Buti na nag-quiz siya kahapon. So, alam ko, engage pa siya sa course. So, okay lang. Hintayin na lang natin yung ibang gawa. Pero, gamitin niyo sana yung opportunity, yung homework as an opportunity to study. Okay? Tapos ito pa, tinitingnan ko yung stat ng YouTube videos na pino-post ko. Okay? Nakikita ko na mababa yung maraming views pero mababa yung percentage nung pinapanood. Halimbawa, sa isang sabi natin 45-minute na video, usually ang pinapanood lang mga 7 minutes, 5 minutes. Okay. Meron nga 3 minutes lang sa isang oras na video. Okay. Ang hinala ko or ang hunch ko is baka pinapanood lang yung kailangan lang niyang matutunan. Ibig sabihin, halimbawa, titignan niya lang kung ano yung example, ano yung ginawa sa example. And based dun sa timing nung panonood niya or panonood nung karamihan na yun, pinanood yun during the quiz, during the time ng quiz. So, iniisip ko, hindi ko naman alam kung applicable sa inyo ito, pero tignan nyo natin. Ang iniisip ko is, baka naman nag-aaral kayo habang nagko-quiz kayo. Medyo mahirap yun Hindi ganun kadali yung ganung sistema. Okay? So, yun ang medyo iwasan nyo. Medyo bigyan nyo ng oras yung study. Alam ko medyo mahirap itong pinagagawa ko sa inyo. Kaya lang, kailangan nating sanayin kasi baka ilang taon din tayong ganito. Baka nga kayo, yung batch nyo, baka ang exam nyo sa PRC, baka online eh. Okay ba kayo dun sa online ng exam ng PRC if ever? Dina-download mo ang alin? Si Mr. Pastani tatanong ko, ano yung dina-download mo? Downloadable siya? Oo, kasi pwede ka pala magkaroon ng download. Gumagamit ng oh. So, ayun. So, in any case, may tanong ako. Gaano kalaki yung dina-download nyo? Alam ko, malaki yung file na ina-upload ko kasi hindi ko siya nire-reduce eh. Dahil medyo careful nga ako dun sa medyo careful ako dun sa, paano to? Sa,
resolution. Dahil kinikip ko nga na 720 siya. Halimbawa, ito alam ko nasa ano to eh. Itong video na pinanood natin kanina. Alam ko nasa mga ano yan. Mga 600 MB. Lahat ng, may mili kayo ng resolution. Pero ang optimal resolution kasi ng video ko, nilalagay ko sa 720. Kasi kapag ginawa kong 1080, wala na, magka-crash na yung PC ko. hindi naman gano'ng kabilis yung ano ko eh. Hindi naman gano'ng kabilis. Pero yun nga, kung optimal yung inaano nyo, aabot siya ng ano. Sa akin nung in-upload ko yan, umaabot siya ng mahigit 600, 700 MB. Yung isang video nga dito, abot ng 1 gig yan eh. 1.5, 1.3. Kasi medyo mahaba talaga. Anyway, so okay lang yun kung dina-download nyo. Pero yung ano nga kasi na namomonitor natin na merong nanonood ng video during the quiz. Okay. So yung ine-expect sana natin na at least kahit papaano napanood na siya beforehand. Ewan natin. So basta ganun. Basta yun lang. Yung kumbaga hindi naman ako nagpo-form ng conclusion, pero tinitingnan ko lang kasi yung behavior ninyo, yung behavior nung pag-aaral niyo para kasi titingnan ko kung paano ako mag-a-adapt para masigurado na engage kayo dun sa course. Okay? So, ayun, para magkasundo tayo sa engagement ba. Okay. So, yun, isa sa mga kailangan yung i-improve is yung submission ng homeworks. Kumbaga, sabi ko sa inyo, bawas trabaho sana. May tanong ba si Mr. Karaos? Nakataas ang kamay niya kasi. Okay, so habang hinihintay natin yung tanong niya. Ayun, yun ang i-improve nyo yung submission ng homeworks. Actually, nga sana, intention ko nga sana within this weekend, mag-check sana ako para makapagbigay ako ng feedback. Kaya lang, ewan ko, tingnan ko pa kasi ang checkan ko lang 15 out of 45 tapos 10 out of 45. Eh di kapag nagpasa na kayo sa dulo, di mas marami din ako checkan. So, parang gusto kong i-open na lang ulit muna yung homework nyo ulit. Okay. Pero baka checkan ko rin muna talaga para magbigay muna ako ng feedback. Although, definitely yung quiz niyo sana matapos ko next week. Okay, so medyo isa-isahin natin siya. Ayun. So, ayun lang naman. Next week. Ang synchronous session lang natin is Friday. Okay, so dating gawin Friday lang. Okay, so ano muna kayo sa Tuesday, mag-ano muna kayo. RAL muna kayo sa Tuesday. Asynchronous learning muna kayo sa Tuesday. Okay, so sana matapos nyo itong time response. Kasi pupost ko na rin yung kasunod niyan. So pag pinost ko yung kasunod niyan, ibig sabihin may homework na naman ulit kayo. Okay, so kung hindi kayo nagpapasa ng homework ninyo, imagine niyo pag di kayo nagpapasa ng homework ninyo, by next week, okay, by next week, malamang ang gagawin niyo ng homework, 6 na. Kasi bala ko rin next week i-post yung week 6 na lesson. Okay, kasi susunod na linggo. Kasi week 5 next week, 'di ba? So, ayoko namang i-post yung week 6 na homework, saktong week 6 kasi week 7 yung submission. So, at least may 2 weeks man lang kayong lead time. Okay? So, ayun. Improve natin 'yan, yung part na 'yan. Okay? So, again, pag nagkakaproblema kayo halimbawa, meron kayong hindi maintindihan, pwede naman kayong magtanong. Pwede naman kayong magtanong kasi kapag hindi kayo nagtatanong, ang assumption ko, okay lang kayo. yun yung dating sa akin. Ibig sabihin nun, alam niyo na yun pagka hindi kayo nagtanong. Sabi ko nga sa classroom, pagka nagtanong ako, tapos, pag nagtanong ako na naintindihan nyo ba at sumagot kayo ng oo, dalawa lang yung ibig sabihin ng sagot ng oo nyo. It's either naintindihan nyo talaga or hindi nyo siya naintindihan. Tatlo pala, sorry. Naintindihan nyo siya, hindi nyo siya naintindihan pero nahihiya kayo magsabi. O kaya, hindi nyo siya naintindihan pero wala na kayong pakialam. Parang ganun yung dating. Okay, so
Ayun, kaya sa akin ang assumption ko naintindihan niyo siya pagka hindi kayo nagtanong, okey? So, ayoko naman i-assume na wala kayong pakialam kasi sobra naman 'yun. Okey, so 'yun lang, I think, we can, dismiss na for today. Ang next meeting natin is next Friday na. Okey, so ayun. So, I'll see you on Friday next week, okey? So, kindly leave the meeting and, thank you for attending. Ah, ingat kayo lagi. Thank you, sir. Okey. So, ayun.